Hello, Cupbearer! This is your medical esthetician and psychological first aid provider, Len. At ang topic na i-share ko po sa inyo ngayon ay ang anti-bullying or topic tungkol po sa bullying. Last few months, marami na naman po tayong napanood na mga nag-viral na video ng mga bata kung saan nangyayari pa po sa mismong loob ng classroom yung pananakit doon sa bata. Nakukunan ng video ng kapwa nila estudyante at yun po ay nagba-viral. Sa mga follow din po sa mga balita tungkol sa Department of Education, kagaya ko, may mga ilan na din pong nilabas na statement yung Department of Education patungkol po doon sa ilang mga bata na nag-suicide na. No? So nakakalungkot at nakikirami po kami sa pamilya ng mga bata na talaga pong hindi na kinaya. No? Ganun din po kung updated po kayo doon sa mga nangyayaring hearing sa Senado, si Senator Rapi Tulfo po ay nagbigay or naglabas ng ilang mga cases ng bullying na nangyayari kung saan yung mga magulang po ng mga bata na nabanggit ko kanina na issue ay umakyat na po sila doon sa media like sa Rapi Tulfo in Action para humingi ng tulong. No? Because ang sabi nila, nagsabi na sila doon sa teacher. Pero walang naging action. Literally, totoo po yun. Because ang isang magulang, hindi po yan aakyat o lalabas ng eskwelahan kung ang eskwelahan po ay merong ginawa. Halimbawa man po na merong ang ginawa yung eskwelahan, pero hindi po satisfy ang mga magulang. It's also the rights ng parent na lumapit sa iba pa pong ahensya ng gobyerno. Because, lagi ko pong sinasabi yung triad po ng Department of Education, student, parent, at yung teacher po. No? So, lagi natin nakataas yung estudyante. The best interest of our learner must be our top priority. So, sa mga vlogs ko po, sa mga nakapanood po, lahat po ng tungkol po sa bullying. Even definition, Department of Education, kung ano yung bully, at kung sino ang bully, at kung sino ang victim, at even po kung paano natin ma-identify yung context of bullying. Lahat po yun nandoon. So, i-repost ko na lang po. Dahil, kaya ko ginagawa itong video na to, dahil nga po ang dami na naman pong mga naglalabasan na bullying issue. So, talagang, hindi ako naniniwala na mahirap sugpuin ang bullying sa eskwelahan. Madaling sugpuin ang bullying sa eskwelahan kung lahat tayo concerned, kung lahat tayo vigilante, at kung lahat tayo ay kikilos para gawan ng paraan ang isang sitwasyon. Kasi yung mga magulang na yun, hindi yun lalabas kung dun pa lang sa eskwelahan natapos na. Hindi po ako naniniwala na mahirap sugpuin ang bullying because sumbongero at sumbongera po ang mga bata at masumbongero at sumbongera ang mga magulang. Kaya lang po dumating dun sa part na nagkaroon na ng issue patungkol sa social media or yung mga viral na yan is because hindi po nagawan yan ng solusyon kagad sa eskwelahan. Hindi ko po nilalahat. Pero katulad po ng sabi nung magulang ng isang batang nabully, nagsabi na sila sa teacher, nagsabi na sila sa eskwelahan, pero walang ginawa. Kapag ang magulang ay satisfied sa service ng eskwelahan, regardless kung private yan o public yan, huwag niyong ikatuwiran sa amin na nasa public ka, huwag kang magreklamo. No. The more na nasa public ang estudyante ng isang magulang, the more na mas maigting dapat yung serbisyo at yung pagkakaisa. Because mas maraming public school kaysa sa private school. At mas mataas yung qualification ng teacher sa isang public school kaysa sa private school. Hindi natin sinasabi na mababa yung qualification ng ibang public school, pero merong certain qualification na hindi ka makakapag-serve sa public school kung hindi mo mamimit yung kanilang mga requirements. That's the logic. Okay? So, ang sabi ni Senator Rapi Tulfo doon, anong ginagawa ng Department of Education? Babalik natin yung tanong. Nasabi ba kay Department of Education na merong nagreklamo? Nasabi ba nagawan ba ng black and white report
or na itawag ba kay Department of Education na ganito yung nangyayari sa eskwelahan namin. Because the Department of Education mismo, sabihin na natin na, okay, Division Office, Regional Office, and the Central Office. Yan po yan eh. School Division Office, Regional Office, and then the Department of Education Central Office. Nasabi ba kay school? O may ginawa ba si school? Okay. Hindi naman po alam ng lahat ng mga magulang na kapag hindi umaksyon ang eskwelahan, pwede muna silang umakyat sa Division Office. For example, talagang wala nang tiwala si parent sa eskwelahan kasi alam niya na kung ano yung kalakaran doon. Pwede nga silang dumiretso ng Division Office. O halimbawa, umakyat na kay Division Office. Wala na naman ginawa tong Division Office na to. Neglected na naman kayo. Pwede kayong tumawag kay Regional Office kung anong region kayo, kung anong region na nakakasakop doon sa mga eskwelahan ninyo. Pag wala talaga, sige, akit na kayo kay DepEd. Pero dahil nga hindi alam ng mga magulang yun na school, division office, regional, and central office. At hindi rin na alam kung paano ko kontakin, talaga magtsatsaga silang pumila sa mga pwedeng makatulong sa kanila kagaya ng Rapid Tulpo in Action because talagang magaling naman talagang tumulong at magaling naman talagang umaksyon. No? At ito nga po, isa doon sa mga magulang na nagsumbong sa Rapid Tulpo in Action, nakasama din po ni Senator Rapid Tulpo during the hearing na nagsabi po talaga na nagsabi na sila sa teacher, nagsabi na sila sa school, pero walang ginawa yung school. Hindi po natin nila lahat, no? Pero meron po talaga kasing mga ganong klaseng teacher. Katulad nga po ng sinabi ko doon sa simula pa lang ng vlog. Ang isang magulang, hindi yan lalagpas ng eskwelahan at pupunta sa ibang agency para humingi ng tulong. Kung sa eskwelahan pa lang na-aksyonan na. Hindi po natin nila lahat, pero meron po talagang mga teachers na ganun. Parang pasok dito, labas dito, at yung iba pa nga po ay meron pang mga inappropriate actions and facial gesture. No? Ganyan pa. No? Pero wag po kayong mawalan ng pag-asa because hindi naman po lahat ganun. Papaalala ko lang po sa inyo. Noong panahon na meron din pong nag-viral na principal, no? Parang yung pinatanggal yung toga. Tama ba ako? Basta merong isang event na yung principal talaga is nakaganon na siya at nakatalikod yung kamay niya. Yung body language niya is hindi talaga maganda sa harapan ng mga bata at kapwa niya, teacher or professional. No? Merong isang teacher na nag-stand up para dun sa mga bata. So, lagi niyo pong tatandaan. Sa mundo, dalawa lang. Mabuti at masama. Nothing in between. So, kung merong mga ganong klaseng teacher, marami pa rin po mabubuti. Marami pa rin po tayong mga maaasahan na alam natin na kahit malayo tayo, poprotektahan yung anak natin ng buhay at pagmamahal din po nila. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mga teachers. Ang kailangan lang natin gawin, respect begets respect, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Simple as that. Tama yung ginawa ng mga magulang na kung hindi sila satisfied sa eskwelahan, akyat sila sa ibang agency na maaaring makatulong at magbigay sa kanila at sa anak nila ng hustisya. Okay? Kasi sa totoo lang po mga magulang, no, para balance po, wala po kasi tayong item ng RGC o Register Guidance Counselor sa primary level o sa elementary. Parang 4,000 lang yata sila sa buong Pilipinas or more than 4,000. Ano? Pag sinabi pong item, ito po ay yung position. No? Wala po tayo sa elementary. Ang lahat ng nasa elementary, acting guidance counselor. Yun lang po. Pero sa high school po, meron. No? Yun naman po yung dapat malaman ng mga magulang para hindi naman po palaging kawawa ang Department of Education. Because ang tanong nga dyan meron bang gumawa ng written report, black and white? Meron bang tumawag kay DepEd? Na DepEd, binuli yung anak ko, ginulpa yung anak ko, pinagsalitaan ng hindi maganda yung anak ko.
Meron ba? Kasi again, hindi lahat ng magulang alam na kapag walang ginawa ang eskwelahan, meron pang division office, merong regional office, merong central office. Ang alam lang ng karamihan ng mga magulang, pag hindi ginawa ng aksyon ng school, social media. Kaya yung tanong ni Rapi Tulfo, ni Senator Rapi Tulfo, yun po yun. Hindi po lahat ng magulang alam na meron pa pong level na pwede nilang lapitan. Okay? So dito po sa Dasmariñas, Cavite, kami po sa anti-crime, meron pong tinatawag na Makabata Hotline. Pwede po kayong tumawag doon. Ipopost ko po kasama netong video. Yun po ay diretso po yun sa kanila. So sa mga kapwa kong magulang na talagang walang ginawang aksyon, yung school, pagka may bullying na nangyayari o abuse na nangyayari sa mga bata, ilalagay ko po dito yung hotline, and also meron po tayong division office na pwede po ninyong tawagan, because very common na yung cellphone number ng school ninyo ay nasa gate na po yan, o kaya naman po ay nakapaskil sa yung mga floor sa mga school, kasi pwede po kayong makadiretso sa principal na, 'di ba? Sa gate po, meron din po kami. Pag pupunta ako ng ibang school, meron din silang number nung office, nung principal, no? Na kung meron silang mga concern, pwede silang direct doon through text or through tawag, or pwede naman kasi kayong pumasok sa principal's office dahil government office yun. Public office po yun. Ano? Kakatok lang kayo. O Madam Principal, o kung sino man yung CAO dyan, or yung acting guidance counselor dyan. Piece of advice po sa mga kapwa ko magulang na huwag po kayong matakot sa mga teacher or kahit na sino sa eskwelahan. Kahit i-intimidate pa kayo ng mga yan. Because, palagi ko nga pong sinasabi sa mga vlogs ko, tayo po ang magulang. Tayo po ang first defense ng ating mga anak. At halimbawa man po, may mga nangyayari na ganyan, wala pong kahit na sino ang pwedeng maglimita sa pagiging magulang ng isang magulang o kumestyon sa pagiging magulang ng isang magulang, not unless yung anak po ninyo o yung bata na pinalalaki natin ay nakakaperwisyo na sa pamumuhay at sanity ng ibang tao, or tayo mismo ay nakakasama na para doon sa kinabukasan ng bata. Yun, pwede tayong questionin nun. Pwede tayong limitahan nun. Pero kung yung ginagawa natin ay para sa ikabubuti ng isang bata at naaayon din naman sa prinsipyo ng Panginoon at natin bilang magulang, kung paano din tayo pinalaki ng mga magulang natin, at yun ay parte ng pagdidisiplina, hindi po tayo pwedeng pigilan o limitahan o diktahan ng kahit na sino. Okay? At para fair din naman po sa mga teacher, kagaya po ng palagi ko sinasabi, hindi lahat masama. Mas marami po ang mabuti. Okay? Hindi naman yung regalo yung gusto ng mga teacher Ang tanging gusto lang naman ng mga teachers po natin, dalhin natin yung mga bata sa eskwelahan ng unang may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa, at alam kung paano kikilos ng tama at mabuti. Hindi niyan kailangan ng bond paper, hindi niyan kailangan ng sabon, hindi niyan kailangan ng printer, hindi niyan kailangan ng cake. Ang kailangan ng mga yan is isang bata na marunong, merong empathy, merong compassion, merong respeto, may takot sa Diyos. Kasi kapag dinala natin yung ating mga anak na ganun na sa eskwelahan, sa palagay ninyo, may gulo? Wala. 'Di ba? Kung masaway man yan ng teacher, isa, dalawa, okay na. Pero again, hindi lahat is maganda ang kinalakihang pamilya. Hindi lahat is maganda ang kinalakihang environment. That's why when it comes to bullying, palagi kong sinasabi, ano yung history, behavioral pattern ng isang bata. Para alam nyo din kung sino yung bully at kung sino yung victim. Doon po sa mga nauna kong vlogs about po sa anti-bullying, nandun na po yun. Again, i-repost ko na lang po dito at sana po ay mas marami kayong matutuhan. So, kailangan palagi tayong pantay tumingin sa mga teacher
at sa mga concern ng mga magulang, especially yung mga bata. Okay? Again, hindi po dapat na palagi na lang masama si Department of Education. Tanungin niyo ho muna, meron bang ginawa ang eskwelahan? Kasi most of the time, hindi talaga po ginagawa ng report ng school. Bakit? Nakaka-apekto po kasi yun doon sa parang, meron silang performance something keme-keme dyan eh. Kaya nga nauso, di ba, yung, o sige, papasa ko na lang to. Kasi maaapektuhan yung appraisal something something or whatever yung tawag nila doon. Hindi ako familiar, Pero, merong epekto. Kanya-kanyang tabon yan eh. Kanya-kanyang tago yan eh. 'Di ba? So may mga survey na din, ano ba yung mga dapat gawin, para matigil ang bullying. So sabi nga ng mga magulang, number 1 dun sa survey is report. Okay, report. Nagre-report po sila, Senator Rapi Tulfo. Ang tanong, may ginagawa ba yung school? Babalik tayo dun sa pinaka-basic na tanong. Ano yung ginagawa ng teacher? Ano yung ginagawa ng school? Again, hindi lahat ginagawa ng report. Pero meron pong gumagawa talaga ng report. No? So, hindi natin pwedeng sabihin, hindi ginawa ng report. Pero meron talagang hindi gumagawa ng report. Okay? So, nandun yun eh. Kasi kung yan ginawa ng eskwelahan ng report, magpapatawag po yan ng Child Protection Committee under ng Child Protection Policy. Meron din po akong vlog patungkol doon. So, for example, mga magulang, bibigyan ko po kayo ng tip, Ito po ay very effective sa amin ng anak ko. Ganito po siya. Kapag po hinatid ko yung anak ko, susunduin ko na lang ulit siya. So, mamamasyente na ako nun. Susunduin ko siya pagkatapos ko mamasyente. Pagkatapos, pag nandito na kami sa bahay, minsan, hindi na ako nagluluto ng hapunan kasi may tira ng tanghalian. Diba gano'n naman tayong mga magulang, yung tira ng tanghalian, yun din yung kakainin ng hapunan. Magdagdag man, konti lang. Pero during the time ng preparation ko, kapag nagluluto ako, or even hindi ako nagluluto ng hapunan, meron kaming tinatawag ng anak ko na reporting time. Andun yung tubig niya, minsan juice, o kung ano man yung ipiprepare kong pagkain niya. Para makakain siya. Kasi gutom yan mga yan pagdating sa eskwelahan. Bago maghapunan, So, doon na kami magtatanungan. Tatanungin ko siya, ano yung nakapagpasaya sa'yo? Ano nangyari sa school? Ano yung sinabi ni teacher? Ano yung kailangan para bukas? So, minsan isang tanong pa lang, 100 na yung sasabihin ng anak ko. Hanggang lahat na ng tatanong ko dapat na-cover na nung sagot niya. So, doon ka nalalaman kung merong dadalhin bukas, kung ano yung dadalahin bukas, kung sino yung nalista. So, may ganun kaming sistema ng anak ko. So, pag meron akong red flag, ang gagawin ko niyan, during the time ng reporting, nagchat-chat na ako niyan sa teacher. Okay, sir, ma'am, ganito, ganyan. Ini-indicate ko na during our reporting time, ito yung sinabi ng anak ko. Pati pangalan. So, yun. Minsan, meron pang nangyari sa amin na parang bagong lang yan, bago pa lang yung school year, hindi kilala ng anak ko, hindi taga-section nila. So, kinabukasan, hinatid ko siya. Dulo-dulo ng building. Room by room by room by room. Hanggang sa nakita niya kung sino yung nambuli sa kanya. And then, ginausap ko yung teacher. And then, sinabi ko, this is our boundaries. Do not cross our boundaries. Ayoko magkaroon tayo ng problema. Because, bilang magulang, dapat alam na at tinuturo nyo na sa mga anak ninyo yung boundaries nila para hindi sila nabubuli. Okay? Again, context of bullying. Family, work, school. Nasa mga vlogs ko din po yun. No? And then, kung kinakailangan, reinforce your boundaries. Nangyari na din po ito na nakaraan lang. Kinausap ko din yung teacher, sir, we're just reinforcing our boundaries. Because kahit anong bait ng teacher, I know the behavioral pattern. Hanggang dito lang ang kaya naming i-tolerate. Pag lumagpas dyan, ibang usapan na. Speaking of boundaries, number 2, ako personally ganito ginagawa ko. Simula pa lang ng school year,
background checking na yan. Background check. Ano yung meron dito sa teacher na to? Ano yung history niya? Lagi ko itong sinasabi sa mga vlogs ko yan. Sige. Pag okay, sige. And then, kausapin mo. No? Sir, we have boundaries. Latag mo. Lahat. Okay? Kung may mga pagkakataon during the school year na nangyari, no? Kung pwede namang palagpasin at kausapin sila, okay. Pero tama na ha. Hanggang dun lang ha. Okay na yun. And then reinforce kung kinakailangan. Napakahalaga ng reinforcement ng boundaries po ninyo bilang magulang at boundaries ninyo para sa anak ninyo. Dapat alam din yan ng mga bata, yung boundaries nila. Kung paano sila tatrato at paano sila magpapatrato. Again, kung paano natin sila tinatrato, yun yung nagiging reference nila. Kung paano nila iaalaw yung mga tao sa paligid nila kung paano sila itatrato. And because of that, alam yan ng mga kapwa kong magulang, no? Minsan, susunduin ko lang yung anak ko. Yung tipong pagbaba niya ng building, uwi na kami dapat. Wala na, pinuputakti na ako ng ibang bata. Because sa akin na sila nagsusumbong. Okay, neutralizer. Anong concern mo? Anong concern mo? Okay, sige, ganito, ganyan, ganyan. Ito kasi iba yung point of view nating matatanda dun sa point of view ng mga bata. Sabi ko nga kanina, imposibleng mahirap ayusin ang bullying sa school dahil ang mga bata sumbungero at sumbungera at mas sumbungero at sumbungera yung mga magulang. So sige, guide mo sila. Guide mo siya. Okay na kayo? Kinabukasan wala na. Ilang buwan na ganun. Hanggang ngayon naman wala na. Kasi mga bata gusto lang nila na makita sila at marinig sila. Diba? Ito kasi yung ganito kasi yun. Kaya hindi mo naiintindihan siya, hindi mo siya naiintindihan. May kanya-kanya kayong ganda, may kanya-kanya kayong talino, may kanya-kanya kayong kagwapuhan. Kung hindi ninyo naiintindihan yung isa't isa, do not use yung word na hindi maganda. No? So, ako pag may mga concern, okay, ganito. Ha? Kasi mga bata, pag sinabihan po ninyo yan ng maayos, okay na yan. Tapos, uulitin na lang ulit nila yun. Kasi nga nagkaasaran, kasi nga nagkapikunan. No? Mga simple misunderstanding. Totoo din naman po. Yung mga teacher, meron po talaga mga teacher na nagsasabi na hindi naman lahat is bullying. Totoo yun. Totoo po yun. Huwag po ninyong kagalitan yung mga teacher na nagsasabi ng ganon, ha? Kasi totoo po yun. Personally po ako na experience ko yan dahil even po yung mga bata na sa eskwelahan, hindi ko nga kilala yung iba eh. Hindi naman talaga bullying, misunderstanding lang. Na kapag hindi natin nagabayan yung mga bata, yun, gulo yun. Diba? So ako natutuwa ako doon sa mga bata na nakakilala din sa akin doon sa school. Na talagang, okay, ano na naman. Pagkatanongin mo doon, tatawa na lang sila, tapos wala na, alis na sila, uwi na sila sa mga bahay nila. So, sa bullying po, na mga vlogs ko, sinabi ko din doon, kung ano yung definition ng bullying. So, sasabihin ko na din dito, para fair naman, ano. So, ang bullying ay isang action o salita na nakaka-violate doon sa atin, sa isang tao na pwedeng maging paulit-ulit. So, ayun po yung simplest definition ng bullying. Pero meron din po na ganito ang nangyayari. Iba't ibang estudyante o iba't ibang tao, iisa ang nag-commit ng action behavior na hindi maganda, ginawa niya kay student 1, 2, 3, 4, 5 hanggang kung ilan man yan, pero iisa ang nag-commit. Again, isang action or behavior na pwedeng maging paulit-ulit because behavioral pattern. Iba-ibang tao. Pero dahil pattern niya yun, gagawin at gagawin niya yun.
No? So, lahat po yun nandun sa vlog. Hayaan nyo po. Again, i-re-repost po natin. So, yun nga po, sinasabi ng mga magulang na inire-report po nila. Pero ang question kasi, ni-report ba ng teacher? At ginawan ba ng report ng eskwelahan? So, sa mga magulang na katulad ko, para po malaman ninyo, meron po tayong tinatawag na incident report. Ibig sabihin po, minutes of the meeting yun, kung ano yung nangyari na pagkasunduan, lahat po nandun yun. Kumbaga, sa layman's term, para po siyang blatter. No? Bibigyan po kayo dapat ng kopya nun. Kaya malalaman ninyo kung merong ginawa yung school o wala. So, yun po, no? Bibigyan po kayo ng kopya nun. At kung hindi kayo bigyan ng kopya, dapat po kayo mismo ang manghingi ng kopya nun mismo. Ha? So, another way na sinasabi ng mga magulang doon sa survey na kailangan para mas mapag-igting yung anti-bullying law is yung pong tinatawag na pagpaparusa sa school. Actually, hindi po yung eskwelahan ang pinarurusahan. Yung mga school staff. Because the school itself, ito po yung establishment. No, yung building, yung lugar, eskwelahan, mga classroom, yun po yung tinatawag na school. So, ang paparusahan po dyan is yung mga personnel na hindi po gumawa ng kanilang mga trabaho o nagkulang sa pagpapatupad nun. Because meron po tayong DepEd Order number 55. No, if I'm not mistaken, because yun nga po yung aking binlog, which is the anti-bullying policy. No? Yun po siya. Now, bukod doon, sinasabi ng mga magulang dapat may CCTV. Yes, ako, pabor ako doon. No? Kasi mapapatunayan nun yung mga actions and behavior ng mga estudyante as evidence. Pero dapat pa rin po merong reporting. Kumbaga, supporting evidence lang po yung nakita sa CCTV na kung ano man yung action na ginawa ng bata na hindi tama. No? Bukod doon, mandatory training. Actually po, ito naman po yung sasabihin ko sa inyo, may training po yan mga teacher na yan. The question is, nai-implement ba? Yun lang yun. Meron pong training yan mga yan. Ako nga, hindi ako teacher, pero nakakapag-training ako ng anti-bullying eh. Sila pa. Ang question lang dyan, napapa-implement ba? Doon tayo magtatapos doon. Last but not the least, syempre number 5, dawit na naman dito yung ating mga HR, GPTA or SPTA na tinatawag, yung pangkalahatan na Parent-Teacher Association ng mga eskwelahan. We are not talking about the money, no? Kasi kadalasan ng mga SPTA, ang ginagawa nila puro pera, puro collection, pero pag tinanong na, diba? Tapos sila yung magugulo. No? Which is totoo yun. Nangyayari yun sa lahat ng eskwelahan. Walang exemption. Maaaring ang tingin ng iba ay maayos ang SPTA sa isang eskwelahan, pero yung mga taong nasa loob na alam ang nangyayari, magulo yan. Dapat ang SPTA meron yung leadership training. Yung talagang leadership training. Dapat meron ganun. Dapat yung SPTA ang ginagawa ng mga yan is talagang nagpo-focus ng isang proyekto na makakatulong talaga in long term sa eskwelahan. Like anti-bullying. Diba? Kalinisan. Ano yung kulang ng isang eskwelahan? Meron ba ditong isang nakatenga lang na classroom? Pwede ba natin itong maging office, magpapaalam lang sa principal? Pwede ba ito maging pahingahan ng mga matatanda na lolo't lola na nagsusundo sa mga bata? Hindi yung nakakalat sila doon sa gilid or kung saan man. No? Ang mga gwardiya ba natin is well provided? Meron ba silang medikit sa loob ng guardhouse? Meron ba silang enough CR? Meron ba silang water? Because the guard is yung ating frontliner, ano? So, yun yung mga example na dapat na pinagtutuunan ng SPTA. Hindi yung before and after picture ang kailangan namin. Ang kailangan namin is transparency at kung ano talaga yung long term na makakatulong sa eskwelahan. Anti-bullying.
is number one and the most important because para sa Department of Education at sa aming mga magulang, sa ating mga magulang at mga teacher, the best interest of our learner must be our top priority. Kalinisan ng eskwelahan. Tubig sa mga CR. Safety ng mga bata pagdating sa CR. Hiwalay ba ang babae, hiwalay ba ang lalaki? Hindi puro electric fan. Kailangan natin yun. Yun naman ang masasabi ko kay Sir Rapi Tulfo. No? Yes, kailangan po namin yun because the electric fan, kung araw-araw naman din po yan, talagang masisira yan within 2 years. Swerte ka nang maka 3 years yan. TV, kailangan po yan ng mga estudyante namin. Pero yan ay kinukuha sa MOOE. Okay? So, balik tayo. Bakit nasama ang PTA? Bakit naisama ni Senator Rapi Tulfo ang PTA? Because ang daming reklamo sa PTA about sa financial matters. No? Pwede po ninyong maging project ang anti-bullying kung gagamitin nyo lang yung mga utak nyo. Pero paano kung yung mga nakaupo mismo, iba ang iba ang attitude, iba ang karakter. Kailangan kasi, kapag naglagay ka dyan sa mga posisyon na ganyan, may character check din, may background checking din. No? Kung anong puno, siya yung bunga. So, yung mga simpleng ganun, dapat yun ay talagang sinasala. Meron bang kakayahan itong tao na to na iuupo natin as anti-bullying counselor? Meron ba siyang credential for that? Credential is very important. Higit sa lahat yung character. Character matters. Yun po siya. Whether teacher ang ilagay nyo dyan o PTA or whatever, dapat meron pa rin qualification. Kasi talaga naman po na ang project ng SPTA ay talagang dapat naman po na long term. Okay? Long term. Pag sinabi nating long term, tatagal ng 5 years and up. Yan siya. Long term yun. Hindi yung 2 years, 3 years, sira na. May problema na. Tapos, gagawan ulit. Nakikita po yan ng mga magulang. Okay? Ang isa sa pinakamaganda nga is yung suggestion ng mga magulang na dapat involve ang SPTA doon po sa anti-bullying. Pero meron akong question doon. What if ang SPTA, sila mismo ang magugulo? Meron silang mga questionable character and attitude na hindi rin po talaga katanggap-tanggap at hindi rin po talaga tama. Napakaselan po kasi ng issue when it comes to anti-bullying. Still, dapat yung ilalagay doon, may training. Dapat nga ang SPTA meron silang proper leadership training. No? Hindi yung tamang upo lang, tamang kung ano lang. Ito kasi ang problema eh. Real talk to ha. May umupo. Wala namang leadership training. So, syempre, dahil wala namang leadership training, madali itong mapaikot, madali itong mapasunod. Pero kung ang mga taong ilalagay doon sa anti-bullying council, no? Syempre, may mga teacher dyan. Teacher, ang alam ko talaga, ang humahawak niyan is mga teachers. Pero syempre, kung kukuha ang eskwelahan ng mga SPTA na ilalagay nila as council doon sa anti-bullying project nila or campaign nila, dapat meron pong matibay na credibility at the same time, character. Hindi ka pwedeng maglagay ng isang council na corrupted yung karakter. Because merong mga taong merong narcissistic personality disorder. Merong mga antisocial. Meron talagang mga taong walang empathy sa kapwa nila. So, napakahalagang bagay, lalo kapag bata ang hahawakan, is merong qualification
mahalaga pa rin talaga ang credential, no? Meron ba siyang background when it comes to psychology? Meron ba siyang background when it comes to sa pagiging social worker? O sabihin na natin merong training. Gaano kalalim yung training? Because when it comes to psychological first aid training, hindi po yan nakukuha ng isang araw lang. May practice din yan. Because when it comes to credential, pagdating sa pag-handle ng emotion and psychological and mental aspect ng isang tao, lalong-lalo na ng isang bata, masyadong complex yan. Paano kung yung mismong adult, siya nga hindi niya kayang i-handle yung kanyang emotional state? Paano niya pa i-guide yung isang bata? Credential is very important pa rin po talaga. Especially, ang i-handle mo dyan is the emotion and psychological aspect of the child. Hindi yan basta-basta. Hindi yan pwedeng sabihin, ay, SPTA ako, HRPTA ako. O ako mag-handle nito. No. Character matters. Credibility matters. Integrity matters. Kung anong puno siya yung bunga. So, complex, no? Nung anti-bullying. Nakikita ko na pwede naman talaga ang SPTA dun sa part na, okay, may nag-away. No? Kaya magsisimula pa lang ang away. Okay. Mamagitan na. Na, oy, ano ba yan? Tama na yan, ha? Uwi na kayo. Inaantay na kayo ng mga magulang niyo. Simpleng bagay lang yan, palagpasin. Yung mga ganong bagay. Even the tone of our voice. Kasi hindi ako malambing. Pero kapag bata ang kausap ko, ewan ko ba, parang sinasapian ako. Kailangan malambing ka. Kailangan marunong kang magpatawa eh. Buti na lang may training ako sa Sunday school. Malaki po talaga Lord tulog nung nagturo ako ng Sunday school. So, yun. Yun yung pinakamahalaga po. Kaya kailangan din natin maging maingat doon sa mga part na pag-handle sa mga estudyante. So, again, para pair, hindi po lahat ay kailangan isisi sa Department of Education. Because bago pa yan dumating sa Department of Education, dapat sa eskwelahan pa lang, yung issue ng bullying tapos na yan. Sampulan natin naman sa another context of bullying sa trabaho. Sa trabaho, may mga line leader ang tawag sa kanila or mga supervisor. Bago dumating yan sa HR or sa management, kailangan doon pa lang tapos na. Maliit na gusot, kapag na-plancha kagad, tapos na yan. No? So, simple as that. Wag natin lahat na isisi sa Department of Education because sasabihin ko sa inyo, ang Department of Education, imposibleng wala silang gagawin kapag meron silang natanggap na reklamo. So, yun lamang po. I hope na enjoy po ninyo yung ating sharing. At the same time, ilalagay ko po dito, kagaya po ng pangako ko, yung pong makabata hotline ng PNP. Again po, hindi lang po ang Department of Education ang merong makabata hotline. Meron din pong makabata hotline ng ating mga kapulisan. Bilang head ng Education Committee ng Anti-Crime dito sa Dasmariñas, Cavite, ginawa ko po itong video na to para po sa inyo at makatulong din po yung mga hotline na ipopost ko dito. Again, wag po kayong matatakot or magpapa-intimidate. Kung hindi kayo pinansin ng teacher, diretso kay principal. Kung walang ginawa ang school, division office. Kung wala pa rin ginawa si division office, pumunta po kayo sa regional office or tumawag sa regional office. And then pag wala pa rin po, pwede po kayong dumiretso sa Department of Education Central Office. Hindi nyo naman kailangan pumunta mismo sa kanilang mga opisina. Meron pong mga hotline na pwede pong tawagan. Once po na yan ay inireport po ninyo sa division office pa lang po, tapos na yan. Because ibababa po ulit nila yan doon sa mga eskwelahan. Okay, itong school na to, school number 1, meron pumunta ditong magulang, nagsasabi ng ganito, ganyan. Nagawa nyo ba ng report? Bakit to nakapunta sa amin ng ganito? Although pababalikin tayo sa eskwelahan, at least aware ang eskwelahan na alam ng isang magulang
na pwede silang dumiretso sa division office. Yun lang po, and I hope na nakatulong po, no? Again, this is your medical esthetician, psychological first aid provider, Len, and God bless everyone!